Mahirap maging magulang at yun ang totoo. Akala natin ng mga magulang natin may superpowers na kapag humiling tayo sa kanila maibibigay nila agad, pero hindi. Dugo at pawis ang sinasakripisyo niyan. Tapos lalaki kang ungrateful sa magulang mo? Lalaki kang bastos sa magulang mo? Hindi ka nakikinig? Kung matino kang anak, may magbabago sa pag-iisip mo kapag tinapos mo tong video na to. Papasok si tatay madaling araw, hindi kanya na naabutang gising. Tulog ka pa din. Pagod siya galing trabaho. May mga katrabaho siyang kinukupal siya sa trabaho. Walang pahinga, walang tulog. Yung iba kakarampot lang ang sinasahod. Pero patuloy pa rin nagtatrabaho doon kasi kailangan nila ng trabaho na yun para maibigay yung mga pangangailangan nyo. Uuwi siyang pagod na pagod. Pero hindi niya kailangan magmukhang pagod pag uwi sa bahay. Kailangan pagdating dyan sa bahay, energetic pa rin siya para sa inyo. Para ipakita sa inyo ang kasinungalingan na okay lang ang tatay nyo. Masaya sa trabaho tatay nyo. Hindi napapagod si tatay. Kayang bilhin ni tatay lahat ng gusto nating ipabili. Masaya si tatay sa trabaho. Pero hindi. Pagod na yan. Tuwan-tuwa ka, dadating si tatay mo yung pasalubong na pagkain. Pero binigay sa kanya yon, instead na kainin niya. Hindi niya kakainin, ibibigay pa sa inyo. Yun yung mga simpleng sakripisyo ng tatay na ginagawa sa inyo. Oo, gumising ka ulit ng umaga, gising na si nanay, may pagkain na sa lamesa. Aalis agad si nanay kasi didiskarte pa magtitinda-tinda. Pagod maglaba, pagod maghugas ng pinggan, pagod maglinis ng bahay. Nakakainis naman, laging galit si nanay, laging irita. Grabe naman si nanay, bungangera. Basta ang alam lang natin gawin, magkalat ng magkalat. May ibang mga anak pa dyan na grabe kasusutel. Lintik kung sagot-sagutin nila yung mga magulang nila, mga nanay nila. Sabagay, sino ba naman yan? Nanay lang naman yan eh. Dinala ka lang naman yan sa tiyan yan ng 9 na buwan. Nahirapang manganak. Hindi natulog nung mga panahong hindi mo pa kayang tumayo mag-isa. Binigay niya yung buhay niya sa'yo. Ano ba namang lumaki kang bastos, diba? Wala lang yun. Ano ba namang lumaki kang minumura mo yung magulang mo? Wala lang yun. Napapansin ko yung ibang mga kabataan ngayon ang titigas na ng muka. Pinag-aaral, hindi nag-aaral ng maayos. May nakikita ako dyan, nakikipag-inuman, naka-uniforme pa. Puro bukas na lang, gagawin ko yan bukas na lang. Anak, pwede ba kitang mayakap? Ayaw mo, diring-diri ka sa magulang mo. Kasi malaki na ako. Nakakahiya nakakahiya pa. Doon lang kayo sa dulo. Pinagmamasdan ka ng magulang mo mula sa malayo. Ano nangyari sa'yo, anak? Hindi naman kami nagkulang sa'yo. Pero bakit ganyan? Nag-iiba ka na. Sa bagay, marirealize mo lahat ng sakripisyo ng magulang mo pag naging magulang ka na din. Yun nga yung sinasabi sa akin ng tatay ko. Hindi mo kailangang ibalik lahat ng binigay at sinakripisyo ko sa'yo sa pool sa pagkabata mo. Kasi once na nagkaanak ka na, nakabawi ka na sa akin. Hindi ko naiintindihan yun noon sa tatay ko. Pero simula nung nagkaanak ako, doon ko na-realize yung sakripisyo ng magulang. Na may gusto yung anak mo, hindi mo kayang bilhin, ang sakit sa kalooban. Tapos sasama pa loob sa'yo ng anak mo. Bilang magulang, tatanungin mo yung sarili mo, bakit ba ganito? Napakahirap ng buhay. Hindi ako pwedeng magpahinga. Kailangan kong maibigay yung maayos na buhay sa anak ko. Kahit nauubos na ako. Totoo, di ba? Tapos alam mo pa kung ano masakit? Kapag na-realize mo yung halaga ng magulang mo, huli na, iiyak ka sa ataol niya. Hindi kailangan ng magulang mo yung luha mo pag nawala na sila. Ang kailangan nila yung pagmamahal mo habang nandyan pa sila. Yung mainit na yakap na ibibigay mo sa kanila. Yung pagsasabi na, Ma, Pa, salamat sa lahat. Hindi pagtanaw ng utang na loob kung tutulungan mo sila kapag meron ka na. Ang tawag doon pagmamahal sa magulang. Oo, may mga magulang na kupal talaga. May mga magulang na babaliwalain ka. Pero may mga magulang na hindi nila deserve itrato sila ng mga anak nila ng parang kung sino lang. Naging mabuti sa'yo yung magulang mo pero binaliwala mo lang. Nagkaroon ka lang, di mo na sila kilala. Oo, minsan pinapagalitan tayo. Oo, minsan napipikon tayo. Pero hindi reason yun para talikuran yung magulang mo. Oo, napakahirap maging magulang. May mga hirap at pagod silang hindi sinasabi sa inyo. Kasi gusto nilang magmukhang malakas sa harap ninyo. Kaya sana man lang, huwag niyong bastusin ang magulang niyo, igalang niyo pa din. Respetuhin niyo pa din. Nakuha nyo? Ngayon yung mga batang sotel na nakapanood ng video na to na may mabuti namang magulang tapos binabastos nila yung magulang nila, pwede kayong pumila dito sa harapan ko, makutusan ko kayo isa-isa. De, biro lang. Nagets nyo yung mensahe ng video na to? Mahalin nyo yung magulang nyo hanggat nandyan pa sila. Kasi hindi sila pabata, patanda na sila. Huwag nyong antayin dumating yung punto na wala na sila bago ka pa humingi ng tawad sa kanila. Nakuha mo? Peace out.